Meron na po kong tatanungin. Kayo po ba yung nakahanap ng batang na? Kanya po nakita? Diyan sa, yung anak ko nakakita, yung shield dyan sa may tiyan. Okay. Ang pinaghihinala ang kidnapper. Good Samaritan pala. At para patunayan na naging malinis ang hangarin nila sa dalawang bata, isinama kami ni Mang Jaime sa kanilang bahay. Inano ko yung anak ko na kailangan i-ano mo rito sa bahay dahil walang matuloy yung mga bata. Maano naman kung mapunta sa iba yan. Kung ibang makakuha, mas lalong mahirap. Ang babaeng nakaputi na binabanggit ni Lenden ay ang anak ni Jaime na si Sherilyn. Kadalasan dahil isa siyang third-year nursing student. Pag uwi ko, nakita ko siya, silang dalawa, sa gitna ng kalsada. Sabi nila, punta raw sila sa Naiya. Naiya na may aeroplano daw. Ang layo nun sabi ko ganun, paano kayo makakarating doon? Tapos sabi ko, kumain na ba kayo? Hindi pa raw. Tamang may dala akong tinapay, sige kain mo na kayo. Sabi ko, huwag mo na kayong sama mo na kayo sa akin. Sa loob ng 3 araw sa piling ng mag-amang Mabalyo, naging maganda umanong pagtrato kina Lenden at Jepoy. Kung anong kinakain po namin, kinakain din ng mga bata. At sa pagsasanib puwersa na rin ng mga barangay, natuntun kung saan nakatira si Lenden. Pinunta namin yung magulang nila, pipirma sila sa blatter. Ayun, mara legal ang pag-endorse namin sa kanila. Hindi niya inakala na ang pagkupkop sa dalawang bata ay magdudulot pa pala ng pagdududa sa mga kabarangay ng dalawang bata. Alam niyo sa panahon na ito, kung nagmamagandang loob ka, ikaw pa ngayon ang babalik ta rin. Halimbawa, sasabihin ng mga magulang nila, kinidnap ito. Ngayon, kumbaga sa may paninirang puri, ganyan, magkaroon ng pera sila, ganun. Yan ang iniwasan namin. Isa ang kaso ng magkapatid na Lenden at Jepoy sa mga kumalat na kwento ng kidnapping sa kanilang lugar. Pero sa dulo ng aming pag-iimbestiga, lumalabas na hindi lamang nagkaunawaan ang bawat partido. At sa kabuuan, wala pang konkretong ebidensya ng pagdukot sa mga bata para gamitin sa organ trafficking. Since na nag-start ako dito last December 1, wala pang reported missing. Yung isang reported na kidnapping, 16 years old na bata, itinanan ng boyfriend. Pero na-recover na yun. Ang Police Station 6, madalas naman daw nahihinga ng tulong tungkol sa mga nawawala. Pero kapag inimbestigahan na nila ang mga kaso ng missing na isinasangguni sa kanila, lumalabas na simpleng paglalayas lamang daw ito at walang kinalaman ng anumang sindikato. Ay, alam naman tayo mga Pilipino Yung sa atin na yung piso magiging 100. Yung mga chismis-chismis na maliliit, lumalaki. Wala pang record na ganyan, maski dito sa buong NCR na merong mga stolen kidneys, wala pa. Kinumpirma ng NBI na taong 2003, mayroon ng mga report sa kanila na nagaganap ang organ trafficking. Pero karamihan, mga may edad ang nagbebenta ng organ at may permiso ito sa mismong donor. Missing body parts is organ trafficking, no? That is organ removal and sale. It is one of the forms of human trafficking. Akala nila, bubuti ang kanilang mga buhay sa halagang ibinayad para sa kanilang mga kidney. Yun pala, lalo lamang umirap. Nauna ng dinokumentaryo ng veteranong mamamahayag na si Jessica Soho dito sa Eyewitness ang talamak na pagbebenta ng kidney. Ayon sa NBI, malaking pagkakaiba ng organ trafficking sa kumakalat na balita tungkol sa mga nawawalang bata sa Payatas at Commonwealth. The Philippines is known to be a source country in terms of victims of trafficking. May mga cases of missing persons, but cases of missing persons are treated separately. Ang kaso ng pagdukot at pangunguhan ng lamang loob ng mga bata ay maaring bunga ng pasalin-salin ng kwento na noong tumagal ay tinanggap na bilang katotohanan. Nagbalik na sa normal ang buhay ng dalawang bata.
balik eskwela na si Lenlen. Natuwa ako, nagpasalamat ako sa Diyos at saka nung nagsauli dito ng mga bata. Pero nalutas pa ng kaso ni na Lenlen at Jepoy. May ilang katanungan pa rin naiiwan. Ano nga ba ang nakita ng mga residente? May basihan nga ba ang mga haka-haka? Hanggang sa mga oras na ito, mayroon pa rin mga batang inire-report na missing. Ano pa man ang dahilan, maging puspusan sana ang mga hakbang para sila'y matagpuan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.